bossing. So eto na yung part 2, yung patungkol dyan sa pagiging magaling na epal ni Angie Bautista. Again lahat po yan galing po kay Director General Bantag. Wala po kaming opinion na sarili dyan Yan po yung kanya, inapakinig lang po natin, nire-reactionan lang po natin huwag kayong magagalit. Magaling lahat sa kalokohan yan, magaling mag-PR yan. Kasi alimbawa ikaw, banat bay. Ni Arvin, hindi na natin si Boss Dada. Hindi, kasi tinanong ko muna si Coach Oli at si Banat Bay. Sabi ko, boss, yung mga per part na lang yung i-discuss natin para yung mga tao, hindi naman magsawa, Hindi, sige, discuss nyo na lahat kung ano yung gusto nyo. Sabi ni Coach Oli, kasi yung ibang mga vloggers, dinidiscuss naman na nila kanina pa actually nga, tayo yung gumawa, tayo pa yung nahuli. Hindi, okay lang naman yun. Na lang yan sige na, kung ano yung trip mo, gawin mo na. Siyempre, gusto nyo rin naman. So, sige, i-discuss na natin lahat para dire-diretso tayo, di ba? Ayaw nyo na ba? Kung ayaw na ni Arvin Reyes, wag na nating ituloy. Magbalita na tayo ng iba. Magbalita na tayo ng iba, Ano tingin nyo? Ano yung totoo? Si Bad Boy, si Bato, dapat ipwesto sa bili. Hindi, actually, yun yung isang kinatatampo natin kay Senator Bato. Hindi naman tayo galit sa kanya, pero nagtatampo tayo kasi, unang-una sa lahat, si DG Bantag, nilagay yan ni PRRD. Si PRRD na naglagay din sa kanya bilang isang hepe ng PNP. Naniniwala sa kakayanan niya na tuldukan at labanan yung proliferasyon ng droga. Nilagay din ito si Bantag ni PRRD dyan kasi nga sabi niya na ano yan? Yung si Bantag na yan, magaling yan at delikado kayo dyan. Sabi pa nga ni Bongo, di ba? Takang-taka ako mga bossing. Takang-taka ako. Kasi mayroon dito nagrereklamo, madami daw tayong dada. Nanonood ka naman, George Rodriguez. Galit ka ba? Ano ka ba? Maka Boying Rimulya ka ba? Spy ka ba ni Boying? Palapakan natin. Dahil dyan, mas lalo ako magdadadada. Ganyan ang mga banateros Kaya namin mag-live isang buong araw dire-diretso. Kaya dumugo ang tenga mo. Bahala ka sa buhay mo. But anyways, just like what I've been saying, dapat si Bato, siya yung dapat nagsisilbing kahit pa paano man lang, hindi mo man ipagtanggol, i-vouch mo man lang si Bantag kasi alam mo naman alam mo naman kung bakit nilagay yan ni PRRD dyan. Katulad mo rin, appointee ka rin ni PRRD Gusto mo magtiwala kami sa'yo, tapos doon sa isang appointee ni PRRD na nakita namin nagtrabaho, pinababayaan nyo dyan. Kaya nga medyo nagtampo ako, sabi ko pinabayaan nila si Bantag masyado Hindi ba? Yung mga nakikinood na nagrereklamo, wala namang ambag. Alam nyo nang gagawin yan. Dalhin nyo na sa imbornal yan, hindi taga rito yan. Play na natin yung part 2 Sasabihin niya, kahit hindi mo siya kilala, Banat Bay, kaibigan ko yung kapitbahay mong si Ganan. Ganon siya ganon ba? Kaibigan ko yun Doon, magaling siyang pumasok ganon ang ugali niya. Mahilig mag-name drop. Scammer. Hindi ko alam kung paano yung term, pero gagamit siya ng mga incident na para lang pasukan ka. Siyempre, gagaan ang loob mo. Masundan ko lang yung sinabi nyo, General, yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba, si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalukuhan naman din yan. Alam niya yung yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may
problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa trabaho sa jail. Hindi pwede. Wait lang ha. Diyan dahil masyadong madada si Boss Dada, kaya nga dada eh. Hindi nyo kaya to. Maniwala kayo sa hindi. Hindi nyo kaya. Pinakamatagal na 1.5 oras kayong maglalay. Puro nga pa kayo dyan. Ang Banateros Brothers, kahit 3 oras, dire-diretso tayong magkwentuhan dito. Walang mapapagod. Ganyan kami. Quality. Kumbaga, sabi nga nila, walang dull moments, walang patay na oras, walang patay na na pagkakataon. Ano yan? Rekta-rekta, dire-diretso yan. Todo-todo, walang preno. Pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganon. Putang ina. Sa tagal ko sa nag-retire na nga ako. Putang ina, sabi ko. Ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet. Puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot. Ganon sila eh. Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. Ayan, sige, follow up tayo, DG Bantag, doon sa issue naman ng droga dyan sa loob. Kasi, di ba, nakita naman natin yung pinresent ni Senator Tolentino, yung nakalagay sa hopya, sabi ni, dininay yun ni Katapang, at sinabi niya na yung mga maliliit na droga, makakapasok gawa ng kalapate. Meron daw silang bagong modus na kalapate. Ngayon, sabi niya, yung mga ganyang kalalaki na droga, hindi makakapasok yan. Naniniwala ka ba na hindi makakapasok, DG Bantag, yung ganong kalaking droga, isang hopya, yung buhay na baka nga nakakapasok? Oo. So, alam mo kasi, ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalokohan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakutsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate, kung saan sila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan yan, nakita nyo yung beer? Dati, grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Horse. O di sige, sabi nila, si Bantag yan, yung team ni Bantag. Tapos nagpasok sila ng beer, okay lang eh. Kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi, pangising-isang walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito eh. Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako eh, bonus na to eh. Nakukuha niyo, tol? Dapat talaga, hindi dapat linalagay dito yung mga retired. Dapat yung mga bata pa o kaya galing sa Bucor, kung mayroon sanang maaasahan, wala rin naman. Walang maaasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng yung pagpasok po ba ng droga dati, yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po yun? Napigilan, tol. Kung mayroon man, nauhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun eh. May matitigas ang ulo. Minsan basta mayroon din, pero maliliit, hindi katulad nung katulad nung hopya-hopya nila. Yun lang ang nakita doon eh. Malay natin yung sinasabi yung pagpasok ng live na baka. Alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakatao, pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or drugs din, di ba? Yun baka pa kaya nakakatayin din mamaya, di inoperahan din, baka linagyan din, baka lang, opinion ko lang din. Pwede yun. Kasi yung tungkol doon sa sinasabi nila yung sa hopya, etc. Ay, anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni sa tingin ko tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie at ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Aguho. Drug lords mga yun eh. Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords.
Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng PDL, kakampi ko yan eh. Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila, kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. In due time, lalabas ang katotohanan. At salamat sa inyong lahat nga, sabi ko, at hindi kayo nagsasawa, Banateros, brothers, at yung iba pa na mga vloggers na nagsusupport sa akin. At sana nga, sabi ko, grabe itong gobyerno ngayon. Grabe. Grabe, garapalan na garapalan. Sir, yung solusyon daw ni Katapang, na additional budget para daw matigil na itong pagpasok ng droga sa Bilibid. Ano masasabi niyo po doon? Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat andyan si Anje, putang ina. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pundo dyan, pasok pa rin ng droga. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Sir, ano naman po masasabi nyo doon sa Kalapate? Ano, tol? Ano masasabi nyo doon sa Kalapate? Tol, lumang tugtugin na yan. BJMP pa lang kami, talagang bawal ang Kalapati sa jail. Totoo yun, pero putang ina. Na yan eh. Kung baga, wala na yan. Panis na na yan, tugtugin kasi nung kami yan. Nung dinimolish namin yung mga kubol na yan, kasama yung mga Kalapati pinagbabaril namin. Pasensya na kung may mga lovers dito ng Kalapati, pero nagagamit kasi yung Kalapati, ay papauwi yan sa dalaw nila, nakalusot, umuwi. Ngayon dahil namamahay yan, pag pinalipad, babalik sa kulungan yan. So, pakunti-kunting droga yon, palusot lang nila, pero hindi bulto-bulto. Kaya nung nagka-demolition kami noon, pinagbabaril namin, inubos namin ang Kalapati. Shotgun. Tinan mo, dito mo makikita na si Katapang mahina talaga ang kokote. Paano mo masasabi? Bilib na bilib siya sa modus na to, yung Kalapati. Feeling niya ang galing-galing niya nung dinedemonstrate niya. Yung Kalapati, tinitrain nila doon. Tinan mo yung istorya niya, tinitrain daw yung Kalapati. Hindi mo ititrain yung Kalapati, namamahay yung Kalapati. Ganun, yun yung sinabi ni Bantag, namamahay yung Kalapati, hindi mo pwede itrain yan. Ano mo itrain yan, lilipad? Kusa naman lilipad yan. Kumbaga ang Kalapati, pag dito mo siya ibinabahay, dito mo siya pinapakain, pag pinakawalan mo sa ibang lugar yan, babalik yan dyan. Ganun ang behavior ng Kalapati. Bilib na bilib si Katapang doon sa information na binigay sa kanya na nasa Kalapati. Mantakin mo ang sabi dadalin daw dyan itlog. Dadalhin daw dyan itlog lilim-liman. Tapos, ibibigay daw sa dalaw, tapos mababalikin. Bilib na bilib siya. Akala niya siya lang nakadiscover nun. Ang hindi niya alam, matagal na yun. So dito mo talaga malalaman na si Katapang walang alam sa trabaho. And di ko maintindihan bakit pinababayaan pa ng Congress at Senate na merong isang hepe ng kulungan na walang alam sa pangungulungan. Sobra. Sabi nga nito hindi naman sa medyo may kahinaan daw na 4-star. Kaya naman pala naging chief of staff to. Kapampangan pala to, kababayan ni Noynoy. Kaya naman pala, isang lang yan, kumbaga parang siguro. Siyempre, katulad si BBM, lahat ng kinukuha niya, puro Ilocano. Puro mga taga Ilocos. So, ayun, yun ang masaklap dun. Jolly. Patungkol dito sa sa mga dito sa droga alam naman natin na kayo'y lalo-lalo na si former President PRRD galit sa droga, punta na tayo doon, kayo ba alam ko nilagay kayo diyan dahil sa ganong kadahilanan na nilagay kayo dati diyan. Ngayon ba ano masasabi nyo, dapat ba ituloy ito laban dito? War on drugs? Dapat talaga tuloy-tuloy yan. Kasi nga, yung 6 years na term noon ni PRRD ay kulang pa. Kasi, andyan pa naman yung mga narcopolitics, diba? Nandyan pa yung mga putang ng mga drug lords sa kakulong. Ngayon,
Nasaan sila? Hindi naglalaro sila ngayon. Nawawala sila, biglang lilitaw, putang ina. Sundutin ko na. Ano? Sundutin ko na yung tanong, General Bantag. Kasi marami ho nagsasabi sa amin na baka pwede nyo namang sabihan si General Bantag na baka gusto niyan tumakbo sa Senado sa 2025. Actually, sa totoo lang, first time lang po namin uli ito sa inyo mababanggit dahil mukhang yung tao na talaga medyo nagsisisi dahil nagpatuloy itong droga. Kaya nga nila parang sinasabi, baka naman pwedeng sabihan daw namin kayo. Ano ho ba masasabi nyo ho tungkol ho dito? Wala ho ba kayong plano? Tal, bakit medyo garbal yung question mo pero ano ko yung pagtakbo sa Senate ba ganon? Oo. Kasi pinapasabi ng mga followers ninyo na baka daw pwedeng konsideran yung tumakbo sa Senado para may pagpatuloy ang laban sa droga. Tol, lang maisasagot ko dyan, nababasa ko nga maraming nagsasabing ganyan sa mga subscribers ninyong lahat. Kung hindi man, marami rin akong... Hindi, Tony Lee David, don't get me wrong. Nakakahiyang maging Kapampangan kung si Katapang ang kabalin ko. Hindi naman. Ngayon din naman, kami nila Banat Bay, mga Ilocano kami Oo, pero kita mo naman, di ba, presidente natin Ilocano. Oo, ganun talaga buhay. I mean, nagkataon lang. Sinasabi lang natin yung pagkakakonek-konek nila. Parang sinasabi ni Bantag kasi, magaling yan si Angie, kaya nakuha niya yung tiwala ni Katapang kasi nga magaling mambola yan, Kapampangan pa yan, pareha sila. Napakahina pa naman ang kokote ni Katapang. O kaya madali siyang nabilog ni Angie. O kaya kita mo naman pinahamak na sila ng sandamukal. O anong ginagawa nila? It's either ayaw nilang bitawan si Angie dahil maraming nalalaman tungkol sa kanila. Baka ilabas ni Angie yung mga nalalaman tungkol sa mga modus operandi nila. Kasi nagbitaw na. Nag-resign na. Tapos pinag-resign na ng mga congressman. Nagpakitang tao, nag-resign kunyari. Tapos malalaman mo, hindi pala nila tinatanggal pa, nandun pa rin pala, nagsiserve pa din pala. Hindi na nga lang daw, wala na nga lang daw papel. Pero parang consultant naman, di ganun pa rin, nandiyan pa rin siya. So ibig sabihin, meron talagang mga ginagawa itong mga to. May mga ginagawa talagang kabalbalan itong mga to, kaya hindi sila mapaghiwa-hiwalay. Kung nakakausap, na sinasabi nilang tumakbo daw si Bantag sa Senado. Ang sagot ko naman palagi, putang ina, wala akong pera. Paano ka mananalo niyan? Sinasabi pa nga nila may Smartmatic, di ba? Anong laban ko? May Smartmatic, walang pera. Wala tol Kahit pa i-push ng mga subscriber ninyo, mga supporters natin, kung may Smartmatic sigurong medyo kaduda-duda, kasi putang ina, kontrolado nila lahat. Wala tayong kapag-asa Pero siguro naman, sabi ko nga noon, nung nandun pa nga si late Tommy Abile, sabi ko, kung gusto talaga ninyo ako, sabi ko, iboto nyo ako, itulungan nyo ako, wala yung wag kayo kasing yung maging wise kayo, kung bayaran kayo, di bayaran kayo, tanggapin ninyo, pero iboto talaga ninyo, yung alam ninyong makakatulong sa inyo. Kaso yun nga lang, talo ako dahil wala akong pera nga, sabi ko. Kung pero wala Si Pangulong Duterte din, walang pera dati. Pero nanalo ng landslide po. Ayaw niyo po bang subukan? Hindi kasi ako marunong sa politics, hindi ko alam kung pwede yung ganyan. Basta ang naririnig ko, yung kailangan mo ng pera pag tumakbo ka daw, hindi lang 50 million, pag 50 million talo ka, 150, kulang pa, 200 siguro. Saan naman tayo kukuha ng ganon? Di ba? Pero kung siguro, sabi mo nga, Banat Bay, kung talagang gusto ng tao naman yan, siguro kung talagang majority, hindi na nila kayang dayain. Gusto ko rin. Siguro? Dahil nga sa nakikita ko, walang bihira lang ngayon ang may bayag na lumaban. Kagarapalan ng kagaguhan ngayon. Buti nga nandyan pa kayong naglalabas. Putang ina kung wala. Puro walang bayag Di naman sa babae kasi walang bayag talaga sila. Pero yung sinasabi ko, walang tumatayo na lumaban sa kabuktutan Pwede siguro sir, ang dami namang smuggling. Pwede siguro sir, utang na lang tayo kay Angie Bautista. baka meron siya, mautangan natin. Maarte, kasi putang ina.
Pinapatawa mo ako, Banat Bay, ah. Kaya maraming ako natatawa rin ako sa'yo pag pinapanood kita eh. Hindi kasi medyo... Yung mga Kapampangan, proud kayo kung anong ethnicity ninyo. Proud tayo kung anong probinsya natin, anong ating lahi. Pilipinas, Kapampangan, Ilocano, Ilonggo, Bicolano, Lagueño, taga Quezon, taga Pangasinense, o kung saan man lugar ninyo, maging proud tayo. O kaya lang, syempre, ganun talaga, nakakalungkot lang dahil meron kayong kabalin na palpak, pero marami tayong mga Kapampangan na kaibigan na talagang mauhusay. Madami. Nagkataon lang na si Katapang, Kapampangan daw. So, yun nga. Seryoso tayo ngayon. Hindi tayo pautangin ni Angie Bautista, tol. Hindi. Eto, kung sakali lang naman po, pag bigyan ho ng pagpapala ng ating Panginoon na kayo ay maging senador, halimbawa, ano ang talagang ipaglalaban nyo dyan? Droga ba talaga ang ipaglalaban nyo pagdating sa Senado? Number 1 talaga, tol, yan. Kasi dyan nanggagaling nga yung isang nakita mo naman kung sa ni PRRD noon, magiging narco-politics na talaga itong narco-state na tayo, sabi niya kung hindi siya pumasok. Kung hindi nagtrabaho mga tauhan niya, di ko naman sasabing ako yon, pero sa pangkalahatang trabaho ng mga tauhan ni PRRD, kung hindi man naubos yan, at least siguro ayoko nang kung ilang percentage ang nawala, pero alam naman ninyo yon, naging peaceful ang mamamayan noon, yung rekto noon na takot ang mga taong maglakad, naging matapang na yung mga tao noon, na-embolden yung mga tao noon kasi pag nagsumbong ka sa pulis, huhuliin talaga yung mga suspect, yung mga culprits. Ngayon, kapag nagsumbong yata yung victim, baka siya panghuliin putang ina di ba? Hindi naman sinasabi kong kasi nga sabi ko, putang ina, kung walang bayag itong inuupo nila, sinong paniniwalaan mo? Itong kapulisan, majority dyan talagang nagtatrabaho. Mga EFP nagtatrabaho. Pero paano kung ilagay mo yung hepe dyan? Hindi kayang tablahin. Halit karang si Boeing nagtatrabaho yung mga prosecutors. Biglang pasukan ka ng ganong Secretary of Justice. Tatablahin mo yung secretary mo? Kapalit ng Kaya nga sabi ko, ang lumalaban lang dyan, yung mga may bayag. Katulad ninyo, may bayag na lumalaban. Grabe Thank you very much at may bayag daw tayo. Syempre naman, sa Ilocano, ibig sabihin nung bayag, matagal. Nagbayag, ibig sabihin, nagbayagkan, ibig sabihin nun, ang tagal mo naman. Baka Kailangan dito, may bayag. Wala Wala. Ay, nako. Nakakalungkot dahil nga. Sige po. Pero mayroon pa naman, marami pa naman na sabi ko nga, andyan sina kung Akop, kung Busita, kung Abante, kung Rehensya, marami pa. Hindi lang kasali sa hindi lang kasali sa committee yon, pero marami. Hindi lang mga politician. Marami rin naman mga private citizens, marami katulad ninyo, lumalaban nga kayo di ba? Sana kayo kung gago kayo, nandyan pa ba kayo? Hindi lumalaban din kayo sa kagaguhan ng mga nakaupo ngayon na gago. Kaya kayo nandyan. Kaya nga bilib ako sa inyo. Sabi ko, di man ninyo ako nakikitang nagsasaludo. Kita ba? Saludo ako sa inyo, Banateros, brothers. At sa lahat ng naglalabas ng katotohanan, ng karapalang kabuktutan, putang inang smuggling doon, bribing doon, anak ng teteng, wala na. DOJ gago, wala. Saan pupuntang mga tao? Sabi, sa Mindanao na nga di ba? Linabas naman ito ni Jojo de Guzman. Nagkakagulo na sa Mindanao ang MNLF. Sabi ng isang matandang commander pa doon, liar, sinungaling si BBM na. Sinasabi niya doon. Pati si sabi niya, ikaw Secretary Galvez, ginanon pa. Sabi ko nga kung lahat ng ilalagay ay kaya nilang hawakan dahil sa pera, sa Congress, nang namumuno dyan si Romualdez, pinsan din niya, wala na Ang inaasahan natin si BBM pero mayroon ba? Wala Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para
Baka lang naman, opinion ko lang, talagang sinasadya magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ano ko lang naman, medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit nakita nyo? Wala hindi siya lumulutang, hindi siya nagsasalita. Gumugulo magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba dapat i-prevent yung kaguluhan? Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi? Diba? Ano pa yon? Grabe ka naman kay presidente. Para sinasabi mong pipi, bingi, presidente, talagang sinasadyang hindi mag-comment sa mga importanteng issues ng bayan? Grabe, parang updated ka. Bulag, diba? Sinasadya bang maging malamya? Nabasa ko lang sa comment yung abbreviation na yan. Sinasabi ko lang din naman. Sana wag naman. Mm-hmm. So, DG, yung iyong 3 taong panunungkulan dyan sa Bureau of Corrections, since ikaw yung nilagay ni PRD dyan, ever doon sa 3 years or after nung iyong panunungkulan, sa bagay, hindi ka pala natapos dahil sabi mo tinrabaho ko Pero yung duration, naputol sorry. Ano mo? Ha? So yung duration ng 3 taon na stint mo diyan sa sa Bucor, ikaw ba nakausap ni PRD, binigyan ka ba niya ng commendation kahit verbal, kayong dalawa lang? Natuwa ba siya sa trabahong ginawa mo diyan sa Bucor? Tol, ayaw ko nga ako mismo ang magsabi, pero nandun naman sa video ng SMA na iyon, linabas. At baka sabihin nila nagbubuhat ako ng bangko, pwede naman ninyong iatas siguro doon yung video during sa birthday ni Pastor Kibuloy na kwento niya ako doon sa birthday na yon ni kasagsagan sa birthday ni Apo Pastor Kibuloy. Kaya mismong nung magsalita siya para kay sa birthday ni Pastor Kibuloy, ay sinama niya ako doon. DJ Bantag, meron po ba kayong mga komento patungkol pa sa ibang mga bagay naman sa mga nangyayari sa lipunan tulad sa paglaki ng presyo o pagtaas ng presyo ng bigas at kung ano-ano pa? Meron po ba kayong komento? At kahit po siguro, alamin din natin kung meron kayong komento tungkol po dun sa sinabi ni Mayor Magalong na yung tindi ng korupsyon, pataas ngayon ng percentage na kinukuha ng mga kongresista natin. Meron ba kayong alam o may gusto kayong sabihin tungkol dito? Tol, sasagutin ko yan, pero alam mo, hindi naman talaga kasi ako yung personal kong nasaksihan, yung mga interest na sinasabing binibigay. Naririnig ko lang ang ganitong porsyento ang binibigay, tapos biglang lumaki na, naririnig ko rin yon. Dati kung baga ganito ang porsyento lang, tapos ngayon tumaas. Sa mga kaibigan ko rin na nakakakwentuhan ko patungkol dyan sa mga kontratang yan, talagang totoo yung sinabi ni Mayor Magalong. At kung may magagawa rin nga ako, gusto ko rin siyang suportahan sa laban ni Mayor Magalong. Totoo kasi yon, tumaas talaga ang porsyentuhan. Sir Bantag, kasi marami tayong mga subscribers na talagang napupundi na patungkol dito sa droga. Kaya nga maraming nag-aantay dito kay PRRD, no? At natatakot na sila maglakad sa kalsada gaya ng sabi nyo. At ako'y sumasang-ayon doon. Pero kung kayo naman ay mabibigyan ng pagkakataon ng tumakbo sa Senado, ano naman ang inyong maipapangako sa publiko? Kasi maraming nagsasabi, gusto kanilang tumakbo. Alam mo, Tol, kung talagang gusto nila talaga at sabi nga rin ni Banat Bay na kung si PRRD nga noon ay walang pera at kung magkatotoo nga na ganun din sa akin kahit walang pera ay manalo, ang hindi ako nangangako kasi mahirap mangako gagawin. Kasi ang sundalo kasi hindi nangangako gagawin niya ang makakaya niya pagdating sa pagkontra sa lahat ng bagay patungkol dito sa droga. Hindi pwede kasi itong droga na pabayaan. Ngayon kung ano man yung Tol, nakita mo naman
Paano nangyari yung inalagaan namin, nilinis namin sa Bucor? Bakit nagkaganon na ngayon? Ganun lang kasimple. Di ba ang sinasabi nila, ang Bucor ang sentro ng kalakalan ng illegal na droga? Sinabi ng mga yan, nung mga nakaraan pa. So nung naayos namin, bakit mayroon na naman dyan? Dapat bantayan talagang Bucor. Hindi ko sinasabing gusto kong ako magbantay doon. Ayoko. Ayoko. Pero ang sinasabi ko lang, sana hindi na retard ang ilagay dyan. Yung mga active, kumuha sa mga active na maraming mawawala sa kanila pag sila ay ginago nila ang kanilang serbisyo. Kasi mapapahiya ang pamilya nila, ang pangalan nila, ang surname nila, di ba? Apelyido nila. Ganun yun eh. Pero itong mga retired nito, katulad ni Katapang, matagal ng retired, nakuha na niya retirement pay niya, may pension pa, kung ano-ano, putang ina, Katapang, sa 44, umalis ka na dyan, pero hindi ako babalik dyan. Hindi ako para bumalik dyan. Gusto lang kitang mawala dyan dahil gago ka eh, putang ina mo eh. Inayos namin, binaboy mo. Sir,